Iginiit ni suspended NFA Administrator Roderico Bioco na sinunod lang nila ang kasalukuyang patakaran sa pagbebenta ng bigas ng National Food Authority. Sa pagdinig ng komite sa Kamara, lumabas na may mga dokumento na posibleng 150,000 bags ang naibenta ng NFA imbis na 75,000 bags lang. Mahigit 107 million pesos daw ang lugi ng gobyerno dahil ibinenta ito ng 25 pesos sa halip na 39 pesos per kilo batay sa pagtataya ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Sinabi ng naghain ng reklamo na di raw dumaan ang bentahan sa bidding process. Pero depensa ni Bioco, di ito kailangang dumaan sa bidding batay sa isang COA circular. Ang patakaran umano, kailangang ibenta ang bigas na nagsilbing buffer stock 3 buwan matapos ipagiling para matiyak na ligtas pang kainin. Paliwanag naman ng COA, di nasakop ng batas ang pagbebenta ng bigas dahil di ito procurement kundi disposal. Pinaiimbestigahan na ng Pangulo ang palugay umanong pagbebenta ng NFA rice sa ilang pinaboran umanong trader. Personal namang isinilbi ng Office or ng Ombudsman Samuel Martires sa tanggapan ng NFA ang subpina para mahingi ang listahan ng mga NFA warehouse na naglabas daw ng mga bigas. 5 barko na ng Pilipinas ang napinsala at di magamit ngayon kasunod ng mga panghaharas ng China sa West Philippine Sea. 3 resupply boats ng Philippine Navy na ang sira. Ang Onaiza May 4 na nabasag ang salamin matapos i-water cannon noong Martes, kaya naman daw kumpunihin agad. Under repair ang Onaiza May 2 na nakabanggaan ng barko ng China noong Oktubre. Sira pa rin ang ML Kalayaan na winotter cannon ng China noong Disyembre at ang Onaiza May 1 na tagumpay na nakalapit noong Martes sa BRP Sierra Madre. Handa naman daw magbigay ng iba pang assets ang Navy. Mahigit 60,000 elementary students sinanay sa Tara-Basa program ng DSWD. Ang mga magulang ng estudyanteng kasama sa programa may ayudang 4,700 pesos. Bukod sa mga bata, natutulungan din ng programa ang mga nasa kolehiyo na kinukuhang tutor at sumasahod ng higit 11,000 pesos sa 20 araw na pagtututor. 20 gamot sa cancer, hypertension at mental illness exempted na rin sa value-added tax. Nauna nang inalisan ng VAT ang 21 gamot noong Enero. Pinoy arestado matapos maglagay ng hidden camera sa loob ng cruise ship sa Florida, USA. Isang menor de edad ang nakapansin sa nakatagong kamera sa ilalim ng lababo ng kanilang palikuran. Inamin ng suspect ang krimen. Nakakulong siya sa Broward County Jail at nahaharap sa patong-patong na kaso. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumulusok mula sa bundok na yan sa France ang malalaking tipak ng yelo at niebe. Naroon sa French Alps ang 6 na skiers nang mangyari ang avalanche. Sa kabutihang palad, hindi sila natabunan. Ayon sa ski instructor na nagve-video, wala namang naiulat na nasaktan sa nangyari. Nakiisa ang GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition ng Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP. Bahagi ito ng 25th anniversary ng FICTAP. Nagtipon-tipon dyan ng international at local providers, mga policymaker at cable operators sa buong Pilipinas para ihatid ang pinakabago sa connectivity at telecommunications technology. Sa GMA Hour segment, nag-perform ang ilang kapuso stars. Ang partisipasyon ng GMA Network sa pagtitipon ay bahagi ng layunin nitong maghatid ng makabuluhang balita at impormasyon at ng world-class entertainment sa lahat ng kapuso sa buong bansa. Sa sobrang pagmamahal sa paggaganchilyo, isang bride ang dinala ito hanggang altar. Dahil pati gown at accessories ng mga abay, siya lahat ang kumarir. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Kalkulado ang bawat kumpas ng kamay, paulit-ulit man at nakakangalay. Ang resulta ay mga obrang hindi lang pang display, pwede rin suotin.
ang nakaaakit na sining ng pagkagantsilyo. Pumulupot na raw kay Eliza, isang crochet pattern designer. Opo. Nung nagsa-start po kasi ako na mag-crochet, wala pang social media noon. So, matututo ka lang talaga unless tinuruan ka ng mas marunong sa'yo. Kung tingin ng ilan, ito'y pang matandang libangan. Ang hilig ni Eliza, ginawa na rin niyang kabuhayan. Pag basic design po is, inaabot po ako ng 3 hours, straight po yun, 3 oras. Tapos na siya pag simple. Pero pag mga dress, inaabot ako ng 7 to 14 hours. Sa dinami-rami ng kanyang naging proyekto, pinaka-espesyal ang kanyang mga lika para sa sariling kasal. Ito na nga ang naging pangunahing tema ng okasyon. 8 yung bridesmaids ko noon. Nag-start ako ng June na gumawa ng mga dress ng bridesmaid ko. Natapos ko lahat, na kompleto ko lahat ng July. Na bakit hindi ko ituloy-tuloy na lang na full crochet talaga yung kasal ko. Yung decoration ng venue, crochet din, mga mandala. Ang mga likha niya mula sa yarn, umaabot na rin hanggang social media. Ito rin ang nagsilbing lubid, papalapit sa mga kagaya niya ng hilig. Hindi ko rin po ine-expect na marami pong humahanga, na-i-inspire at saka marami rin pong gumagaya na rin po. Ganito pala yung sa crochet, yarn ang kailangan, crochet hook, tapos makakagawa ka na ng sarili mong damit. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.